Ngayon nga kapatid ay usap-usapan itong si Benny Cutie sa RRQ pala ang punta para sa susunod na season. Gaano nga ba katotoo ang bagay na yan kapatid? Matutupad nga ba itong RRQ Benny Cutie sa S15? Onyx PH nanguna na dito sa global ranking. Sobrang lakas at wala na nga bang talagang makakatalo sa pambato natin? Kelra ibabay out ng Indo. Isa sa mga sikat na streamer nagsuggest dito nga sa mga Indo teams na bilhin na nga itong si Kelra. Pag-uusapan natin yan sa araw na ito. Pero bago nga natin ito pag-usapan, huwag nyo kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para mas maging updated ka pa sa mga future uploads natin. Ano pa bang hinihintay mo? Tara! Ngayon nga kapatid ay usap-usapan pa rin itong ang si Benny Cutie kung saan kupunan nga ba ito mapupunta para sa susunod na season, na kung saan kapatid marami nga ang usap-usapan lalong-lalo na nga dito sa ML Indo community, na kung saan may ilan na nagsasabi kapatid na itong si Benny Cutie ay sa Onyx Indonesia raw mapupunta dahil hindi nga masyadong kalakasan ng kanilang gold laner. Naninibago pa lamang ito kapatid, kaya naman pigil pa rin ang lakas nga nitong kupunan ng Onyx ID. Kaya naman may rumor din itong si Benny Cutie na dito raw ito mapupunta sa Onyx Indo. Pero ngayon nga kapatid, ibang usapin naman dahil sa RRQ Hoshi raw siya mapupunta next season, na kung saan may mangilan-ngilan ngang mga Indo fans ang nagpe-predict na rin kapatid na dito talaga nararapat itong si Benny Cutie, na kung saan hindi naman imposible na mangyari ang bagay na yan. Una nga sa lahat kapatid, kung ating ang titingnan, si Benny Cutie nga ay free agent ngayon. Kahit ano ay kaya namang bilhin ng RRQ Hoshi, lalong-lalo na nga ang mga Pinoy na gusto ngang maglaro sa RRQ para sa susunod na season. At kung atin ding titingnan kung si Benny Cutie mapupunta sa RRQ, malaki nga ang magiging improvement ng kupunan na yan, hindi lamang dito nga sa MPL Indonesia, maging sa mga international tournament ng Mobile Legends. Pero syempre kapatid, ang malaking katanungan nga dyan, papatusin nga ba ng RRQ Hoshi itong si Benny Cutie, o di kaya mismong si Benny Cutie papatusin ba itong kupunan ng RRQ? Lalo na't may history itong kupunan ng RRQ Hoshi. Yung mga ibinangko nga nila nung nakaraan kapatid dito nga yan sa MPL Indo, nakagaya nga nitong ni Brusco at Irad, ay binaliwala nga nila ang lakas ng mga ito. Kaya naman todo panghihinayang talaga itong mga fans ng RRQ Hoshi kapatid dahil sa pagkawala nga nitong ni Brusco. Samantalang noong naglalaro pa lamang itong si Brusco sa kupunan ng RRQ Hoshi, at kapag natalo nga ang mga ito kapatid, todo bash nga sila dito nga kay Irad at pati na rin kay Brusco. Kaya naman yun din ang naging rason kung bakit itong si Irad at Brusco ay ibinangko na nga ng RRQ Hoshi at tuluyan nang nawala sa kupunan na yan kapatid. Samantalang itong si Brusco ay nalipat nga dito sa Onyx PH. Marami ang nagduda sa ipapakita nitong ni Brusco dahil ayon mismo ito sa mga Onyx PH fans ay di umano bakit si Brusco ang kinuha, gayong tinapon lamang yan ng RRQ Hoshi, at hindi nga naging maganda ang ipinakita nitong ni Brusco dito nga sa RRQ. Kaya naman pinagdudahan itong si Brusco ng mga fans ng Onyx PH, pero nang magsimula na nga itong bakbakan
naman kapatid, dito nga yan sa MPL nung nakaraan. Napaka-solid naman pala nitong ang ni Brusco mag-tank, kaya naman napanood nga yan ng mga RRQ fans at dito ay sinabi nila na sayang, sana ay hindi na lang pinakawalan itong si Brusco at nagtiwala na lang daw di umano itong CEO ng RRQ dito nga sa proseso ng RRQ upang maging malakas. Ang siste kasi dito nga sa mga Indo teams kapatid, kukuha sila ng mga import, pero kung hindi nga magandang ipapakita ng mga ito sa unang season nila dito nga sa MPL ID, agad-agad ding pinapalitan itong mga Pinoy na import, nagaya nga ng nangyari dito nga kay Irad at pati na rin dito nga kay Brusco. Kaya yung mga ganyang palaisipan nga kapatid ay syempre pag-iisipan din naman itong ang ni Benny Cutie. Baka tuluyang masira kasi yung kanyang karir kung nilipat nga siya dito sa RRQ Hoshi. Pero syempre kapag nagiging practical nga itong si Benny Cutie kapatid, hindi na nga yan magdadahilan pa. Papatusin niya na yung bagay na yan, lalo na't kung malaki nga ang kitaan dito nga sa RRQ Hoshi. Hindi rin naman kasi basta-basta ang kuponan ng RRQ. Sila nga yung kuponan na naglalakihan talaga ang sponsors kahit hindi nga sila nagkakampyon. Simple lang, dahil ang RRQ Hoshi nga kapatid ang may pinakamaraming fans dito nga yan sa MPL ID. Kumbaga kahit man hindi magkampyon, abay marketing strat pa rin yan ng kuponan ng RRQ Hoshi. Malalaman natin ang mga balita na yan kapatid sa mga susunod na araw, kung totoo bang itong si Benny Cutie sa RRQ mapupunta. Sa tingin ko malabo pa yan sa ngayon, dahil mawawalay nga itong si Benny Cutie sa kanyang mag-ina. Ang hirap kaya nun kapatid na magtrabaho sa ibang bansa at minsan na lamang makikita ni Benny Cutie ang kanyang mag-ina kapatid. Kaya sa tingin ko rin baka hindi rin patusin ni Benny Cutie ang offer na yan ng mga Indo teams, pero malamang sa malamang yan marami ng offer sa kanya ang mga Indo teams, kaya nag-iisip na lamang ito ngang si Benny Cutie kapatid kung saan kupunan nga siya mapupunta. Sa pagpapatuloy nga kapatid, nanguna itong Onyx PH dito nga yan sa global ranking. Sa madaling salita kapatid, kinikilala na nga ang Onyx PH na pinakamalakas talaga sa buong mundo. Wala naman duda, una sa lahat kapatid, dahil tayo nga ang nakakuha ng kampyonato dito nga sa World Tournament ng MLBB. Kaya naman tayo talaga ang mangunguna dyan, na kung saan kung atin ding titingnan, ang hirap nga tapatan ng Onyx PH ngayon. Yung tipong sobrang lalakas nga ng mga ito individually. Nandito itong si Kelra na napakahusay bilang gold laner. Nandito rin itong si Brusco. Nandito rin itong si Super Prince. Syempre si King Kong at ito nga si Kirk, na kahit ang mga ito nga kapatid ay galing sa iba't ibang kuponan at pinagsama-sama nga ni Coach Wynat, ay nakabuo nga kaagad ng magandang chemistry upang makuha ng mga ito ang kampyonato dito nga sa MPL. Bukod nga dyan kapatid, may mga nagsasabi ring mga Indo streamer na kung saan itong si Kelra daw ay buyout na ng mga kuponan dito nga sa Indonesia. Kumbaga ganon na lang talaga sila kadesperado kapatid, yung tipong gusto nga nilang i-buyout itong si Kelra para dito sa Onyx ID, which is malabo yang mangyari kapatid, dahil maganda pa nga yung momentum nitong main 5 ng Onyx PH at kayang-kaya nga nila makakuha ng iba't ibang kampyonato dito nga yan sa international tournament ng Mobile Legends. Well, kahit ganyan naman yung sabihin nito ang Kelra kapatid, hindi rin naman yan magpapa-buyout sa ibang region kung hindi dito sa Onyx ID. Kung sa Onyx ID, posible pa kapatid dahil ka-sister team naman yan nila Kelra. Kaya dyan pa lamang kapatid ay tagilid na nga ang bagay na yan. Sa ngayon ay kukunin pa nga nitong Onyx PH ang mga kampyonato sa mga susunod na international tournament ng MLBB. Kaya
Kaya naman nang dahil nga dyan, walang saysay na itong si Kelra ay i-buy out ng mga Indo. Kung sakaling magkaroon man ng interes itong mga Indo teams, hindi rin naman yan pakakawalan ng Onyx PH. So kapatid, ano ang reaksyon mo sa video na ito? I-comment mo sa baba. Maraming salamat.